Natin mula sa totoong doktor. Yan. Okay, meron tayong mga eksperto na kasama natin dito. Ang isa sa ating mga harapang tagapayo, Doc Camille. Ayan, ayan. Okay, unang-una, no, dito sa nangyari kay Jaja, may mga pagkakataon na sabihin natin dati tayo makinis, tapos biglang nagkaroon ng ganitong klaseng tumubo sa ating balat. Malaking epekto ito. Siyempre, nagiging inferior tayo or nahihiya tayo, tapos dumami ka agad. Maraming kondisyon na pwedeng maging ganito ang isang tao na magkaroon ng skin infections. One, pwedeng mga allergy. Pangalawa, pwede rin ito dahil sa mga kagat ng mga insekto tapos dumadami siya. Or pangatlo, ito yung mga karaniwan na hindi natin na-explain. Stress-related na skin infections. Kasi sa sobrang stress natin, pwede sa isang iglap, isa lang makikita mo na tumubong hindi maganda kay pigsa, o kaya naman ay sabihin natin ay pimple, ganyan. Pwedeng dumabi siya kinabukasan eh. So pwedeng ito yung sinasabi natin na hormonal changes, so biglang magkakaroon ng kakaiba sa katawan, dadami yung mga skin infections na yan. Ano naman ang masasabi ng isang taong malapit sa simbahang Katolika? Halimbawa si brother, di ba? O kaya ano naman sa usaping legal? Napaka-interesante niyan. Paano ba mapapatunayan kung talagang meron bang pwedeng ikaso si Banang kay Jaja? May pwede bang ikaso si Jaja kay Banang? Sa legal, ha? Isang usapin pa yan. Yan ay sa ating pagbabalik dahil alam naman natin, kailangan face to face, harapan! Puti, puti, puti. 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 Okay, narinig natin ang ekspertong opinyon ng isa nating harapang tagapayo, si Doc Camille. Ngayon naman, mula naman kay Brother June Banaag. Ayan, kilalang malapit sa simbahan at saka mapagdasal. Alam naman natin, life coach. Naniniwala ba kayo, brother, sa Brother June, sa kulam? Magandang hapon sa inyong lahat. Ate ko ring napakagandang tanong yan. Meron pa bang kulam? Kasi itong panahon na ito ng mga nakarating na tao sa buwan, sabi dito sa puti, wala nang kulam ngayon. Pero ang katotohanan, hindi ho natin po pwedeng talikuran. The Bible itself tells us may kulam, merong witchcraft. Matatagpuan po natin yan sa Book of Deuteronomy, sa chapter 18, verses 11 to 12. Tinatalakay dyan ang kulam. Ang pangkukulam ay gawain ng diablo. Ang nakapagpapagaling sa kulam ay yun ding kakampi ng diablo. Okay? So ano ang resulta ng pangkukulam? Ito ay nagkakaroon ng efekto sa kapwa na kinukulam niya. Etong problema ngayon. Kapag ang isang judge ay isinabit niya ang sarili niya diyan sa kulam na yan o sa mga evil spirits, naniwala siya, isinabuhay niya, isinabit niya yung sarili niya, mapoposes ka talaga at tatablan ka ng kulam. In the court of law, mapapatunayan mo ba na kinulam ka niya? Yun ang mahirap ngayon na kinakailangang patunayan mo na sasagutin mamaya sa atin ni attorney. Maraming salamat, Ate Corinne. Babalikan ka namin, Brother June, ha? Kasi meron tayo ditong tagatawas. Itong tagatawas na ito, sinasabi naman nila dito sa linya ng usapan natin, ng espiritualidad, siya daw talaga ang makatatanggal ng bisa ng kulam. Pero pari din siguro ang makakasabi kung mangkukulam si Banang o hindi. Tingin ko lang kasi kung kulam if we are in that realm, then only also a spiritual person can say kung mangkukulam siya o hindi. Okay, legalidad naman tayo. Attorney Karen, may kaso ba? Paano ba ang mapapatunayan sa hindi? Ate Corinne, sa Pilipinas kasi, wala naman tayong batas na sinasabing illegal maging mangkukulam. Pero, ang meron tayong pwedeng ikaso ay kung mga tinatawag nating physical injuries. So kung yung sinasabi ni Jaja na ang sugat ko ay dahil kay Vanna, kailangan niyang patunayan sa korte na yung sugat niya ay talagang nanggaling kay Vanna. Pero para naman kay Vanna, yung paninira na sinasabi, ito pwede itong kasuhan naman na tinatawag nating oral defamation or slander. Kasi ang pagchichismis, yung paninira ng ibang tao,
meron tayong criminal offense dyan. So, pag simple lang, simple slander, may pagkakakulong yan na pwedeng umabot sa 1 buwan. Pero pag seryoso na serious slander, dahil matindi yung pagbibintang or yung paninira, meron tang pagkakakulong dyan na 4 months up to 2 years. Ayun. Para malinaw na, ano? Malinaw. Kasi lumalabas talaga. Mahirap pagpatunay na siya ay mangkukulam. Jaja. Sabi mo ng totoo, mahirap patunayan. Right. Ito naman, Manang, malinaw ang paninira. Yun ang medyo delikado sa inyo. Kahit paniwalaan nyo pa yan, mas madali nilang mapapatunayan na kayo ay naninira kaysa mapatunayan mong siya'y mangkukulam. Yun ang naiintindihan ko kay Attorney Karen. Yan, okay.